Hi everyone! Welcome back to our channel. So ngayong araw nga ay medyo makulimlim. At iikot muna tayo dito sa ating sinisimulan na small vegetable garden. Marami-rami na rin ang ating mga tanim na gulay dito. Meron tayong pechay, kamatis, ampalaya, at mga beans. So far, itong ating okra ay wala pa rin pero nagsisimula na silang magtaasan. At dahil sa patuloy na pag-ulan, araw-araw ay ang damo ay maya-maya din tumutubo kahit tayo ay maya-maya rin magbubunot. Nakaka-harvest na rin tayo dito ng mga talbos-talbos like talbos ng ampalaya, ng kamote, ng kangkong, at yung green na alugbati. Isa nga sa kagandahan kapag meron kang backyard garden ay nakakapag-harvest ka ng mga sariwang mga talbos. Anytime na gugustuhin mo ay makakakain ka ng malinis at alam mong fresh na vegetable. At ayan nga ang ating kaulapan ngayon ay dumidilim palalo. Kaya tara, pumasok na tayo sa loob at simulan na natin magluto ng ginataang aloy na may taba ng baboy. Ito nga yung taba ng baboy na nabili natin sa palengke. Alam nyo bang napakahirap at madalas kaming maubusan ito kahit maaga kaming pumupunta. Kaya na makakita agad ang asawa ko na available na taba ng baboy ay agad siyang bumili ng gata at ng aloy. Huhugasan lang natin mabuti ito at minsan kasi ay may nasasamang mga balahibo dito. Kaya kailangan ay tingnan talaga natin mabuti at paulit-ulit natin siyang hugasan. Gigilitin natin ito mamaya bago natin igigisa. At ito naman ang ating aloy, may katamtamang laki. Alam nyo ba kadalasan kapag mura ang aloy, madalas din nakatabi sa may tindahan ng aloy itong mga taba ng baboy dahil alam ng mga tao talaga na napakasarap ng lutuin ito. Pero kung mataas ang uric acid mo, nako, medyo umiwas-iwas ka dito. Eto nga at nagilit na natin ang mga taba ng baboy. Gantong laki dahil mamaya naman ay ito ay liliit din naman. At pagkatapos ay isinunod na nating linisan ang ating isdang aloy. Ganito nga pala ako maglinis ng isdang aloy. Tinatanggal natin, hinihilan natin ang kanyang buntot. Kailangan daw hilahin ang buntot para mawala ang pait o lason. May mga pamahiin na nagsasabing ang buntot ng tulingan o ng aloy ay kailangang hilahin o putulin para hindi mangati o sumakitan siya ng kakain. Tara, simulan na natin ang paggigisa. Pinainit nga lang natin tong kawali bago tayo maglalagay ng mantika. At ganun din, paiinitin muna natin ang mantika bago natin sisimulan ang paggigisa. Uunahin nating ilagay ang bawang. At isusunod na natin ilagay yung taba ng baboy. Mamatikain lang natin to ng konti. At saka natin ilalagay ang ating mga rekado. At dahil okay na to, idadagdag na natin ang sili at ang pangalawang tiga ng gata. Tatakpan lang muna natin ito at hihintayin natin kumulo. At pagkakulo nga ay atin ang idadagdag din ang mga sitaw. Kasabay ng paglagay na rin natin ng ating isdang aloy. Pagkatapos nga ay ipapatong lang natin o isasapaw natin sa isda ang mga talong. Tapos ito ay isusunod na nating ilagay dito ang ating purong gata ng niyog. Pag kumulo nga ulit ay dito na natin lalagyan ng ating pampalasa na asin at paminta. Ang gagawin na lang natin ngayon ay hihintayin nating matuyuan o magmantika yung ating gata. Lagi lang natin itong iti-check yung mga gilid-gilid niya at ilalim baka ito ay masunog.
Pag ganito na nga ang kanyang itsura, nagmamantika na at nagtututong na yung mga gata sa gilid ng kawali, ay ready na ito at pwede na nating patayin ang ating kalan. Ayan, ready na ang ating ginataang aloy na may taba ng baboy. Para updated kayo sa mga bago nating videos at samahan niyo ako sa mas masayang pagluluto, huwag nating kalimutan mag-like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. Bye!